Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay muling magkakasama ngayong gabi para po purihin natin ang Panginoon, pag-aralan ng Kanyang salita at ipanalangin ang mga concerns ng bawat isa sa atin. Nawa ang bawat isa sa gabi ito ay may maayos na kalagayan at kalusugan at maayos po ang pangangatawan at handa na napakinggan ang salita ng Panginoon. Ang dalahan ko po sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ng kanyang salita ay yun nga po na nagiging bahagi na po ito ng ating pong buhay. Nakikita na po natin ang kahalagahan nito sa ating pagpapasya, sa ating pong mga plano, sa ating pong buhay. Nakikita na po natin na napakahalaga na alamin at sundin ang salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, atin na pong buksan na atin pong mga Bibles sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Ang sabi po dito, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po ulit sa pagkakataon na ito, sa gabing ito na inyo pong ipinagkalob sa amin upang kami magsama-sama para alalahanin ang kabutihan mo at ikaw ay bigyan ng kapurihan, kaluwalhatian. Ngayon din sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa patuloy na kalayaan na binibigay mo sa amin para pag-aralan ng inyong pong salita. Tulungan mo kami na maunawaan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa ito sa pamagitan ng inyong lakas at sa inyong pong biyaya. Panginoon, sa inyo na namin tinatagubilin ang aming pag-aaral. Samahan mo na po kami. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa po sa hindi ko malilimutan na bahagi ng aking pong buhay, ayun nga po nung kami ay nagpunta ng Germany. Ang isa po sa hindi ko malilimutan doon ay nung ako po ay nag-aral mag-drive. Ano po, napakaganda po ng mga kalsada sa Europe. Ano po, kaya lang, meron din po silang set of rules na dapat po ninyong sundin para maging ligtas at ma-enjoy ang mga daan sa lugar na yon. At alam nyo po, magkaiba ang kanilang mga rules and regulations sa pagdadrive doon kumpara po dito. Mas disiplinado sila doon kaysa po sa atin dito na mag-drive. Ang hindi ko po malilimutan sa akin pong pagdadrive doon, madalas napapagalitan po ako ng instructor sapagkat ang style ng pagdadrive ko ay style ng pagdadrive ko dito. No? Yung mga natutunan ko dito, yun ang aking inia-apply doon. At madalas niya akong pinagsasabihan, ano? At ang madalas na sinasagot ko ay yun ang natutunan ko sa Pilipinas. At hindi ko malilimutan itong sinagot niya sa akin. You are in Germany. You are not in the Philippines. So, when you drive, German rules, no? Not Philippine rules. So, nung ma-realize ko yun, sabi ko, oo nga, no? So, ang ibig pong sabihin, I have to listen, I have to trust, and I have to follow the instructor, no? Para ma-enjoy ko at maging safe ako sa pagdadrive. At nakita ko sa paggawa ko po noon, ano? As I listen, as I obey, as I trust the instructor, nakita ko na yung aking pagdadrive ay nag-improve, ano? Kumbaga, I made it to another level. Mas naging maingat, mas naging maayos ang akin pong pagdadrive. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay tungkol po sa another level ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At katulad po nung natutunan ko sa pagdadrive sa Germany, we need to listen, we need to trust, and we need to obey our instructor. At dito po, kailangang sumunod ng mga disciples sa Panginoong Hesukristo. Last week ay atin pong nakita kung ano ang relevance ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lalo na yung gera sa Middle East at ngayon po ay atin nang nararamdaman yung epekto nito sa pagmahal, sa pagtaas ng gasolina. At sa susunod po, ang susunod yan, magtataas na ang mga pamasahe at lahat ng mga bilihin. At hindi po natin maiwasan ang mangamba, matakot. Ano po?
Ngunit, gaya ng napag-aralan nga po natin last week, hindi natin kayang pigilan yung mga kaguluhang ito sapagkat nakalagay ito sa salita ng Panginoon. Nakalagay ito na ito ang mangyayari. Pero meron po tayong pwedeng magawa. At yun nga po ay makikita natin sa Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay, so ito pong mga nangyayari na uncertainties, no, mga kaguluhan sa ating pong kapaligiran, nawa ito po ay patuloy na mag-udyok, mag-motivate sa atin to really share the Word of God. At last week nakita po natin ang unang stage ng pagbabahagi sa paraan ng Panginoong Hesukristo. Last week nakita natin, come and see. Ngayon naman po, sa atin po pagpunta sa another level, ito naman po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Come and follow. Last week, come and see. Ngayon naman po, come and follow. Kung babalikan po natin itong Matthew chapter 4, ito po ay hindi magkaparehong event noong sa John chapter 1. No? Yung sa John chapter 1, yun yung pong first meeting, first encounter ng Panginoon at ni Andrew at saka ni Pedro at yung iba pang mga apostles. That time, nung kanilang encounter, no, ang invitation lang ng Panginoon ay you come and see, you come and observe, you come and look what I do, where I go, or how I do things, no? So, observance lang yung unang imbitasyon ng Panginoon. But this time, no po, meron ng kailangang gawin itong mga unang mga disciples na ito. At ganun din po sa atin mga kapatid, sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ano po? Ang una, let us show them, no, how to do it, why we do it. Nakita natin last week na we need to build relationships. We need to demonstrate reality so that they will make a decision to remain or to follow. So ito na po ang next level. Kaya ang invitation this time ng Panginoon, come and follow, no? Pumunta kayo at sumunod na kayo sa akin. Okay, so para makasunod po itong mga disipulong ito sa Panginoong Hesukristo at ganun din tayo ngayong gabi para po tayo ay makasunod sa Panginoon 100%, no? Walang pag-aalinlangan, walang reservations, walang fear, walang doubts. Meron po tayong tatlong actions, no? Or tatlong pagkilos na dapat gawin para makasunod tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang una, ang makikita po natin dito sa verse 19 and 20. Ang sabi po dito, come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once, they left their nets and followed him. Okay, ang una po na aksyon, no, or pagkilos na dapat mong gawin para ikaw ay makasunod sa Panginoon is you listen to the call, no? You have to listen to the call. Pakinggan mo kung ano yung tawag, no? Or pakinggan mo yung tawag ng Panginoon sa iyo, no? Hindi pwede tayong kumilos o gumawa ng isang bagay na walang instruction sapagkat sigurado una, walang direction yan at hindi natin alam kung may ma-accomplish tayo kung walang instruction. Di po ba? Naalala ko po na ako po ay bata pa, doon po sa aming bahay ay tuwing umaga, yung palibot ng bahay namin ay amin pong binabasa, no, sapagkat maalikabok, no? Ang term nito ay binabaldiyo, no? So, binubusan tubig, winawalis. So, tuwing umaga namin yung ginagawa. Nung mga bandang tanghali, nag-iisip ako, sabi ko, ano kaya at baldiyuhin ko ito, baka matuwa ang parents ko pagka ginawa ko ito. So, ang ginawa ko, binaldiyo ko talaga sila, no? Binusan ko ng tubig at winalis ko. Ngunit nung dumating yung aking nanay, pinagalitan ako. Ang sabi niya, bakit ka nagbaldiyo ng hapon? Sayang ang tubig. At tingnan mo, ang putik. Pag akyat sa bahay, no, mapuputikan yung paa. So, maputik na rin ang sahig. So, sa halip na matuwa sila sa ginawa ko, napagalitan pa ako. Kaya tinandaan ko yung araw na yun. Ang sabi ko, hindi ako gagawa hanggat hindi ako inuutusan. Hindi ako gagawa hanggat walang instruction para hindi ako mapagalitan, hindi ako magkamali. Okay? So, ganito po ang dapat nating gawin sa atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon. We need to listen first, no? Ano ba yung instruction? At sa ating pakikinig sa tawag, ang una na dapat ninyong alamin, who is the source of the call? Sino ang pinanggagalingan
ng tawag. Ano po? Napakahalaga po yun. At sa puntong ito, ang Panginoong Hesukristo ang tumawag kay Andrew, kay Peter, kay John at saka kay James. Hindi po ba natin na-realize na madalas ang ating paggawa ng isang bagay o pagsunod sa isang utos ay depende kung sino ang nag-utos. Di po ba? Or ang pagsagot natin or pagtugon natin ay depende kung sino ang tumatawag. For example, pagka marami kang ginagawa, tapos pag may tumawag sa iyo sa telepono at yung nakita mo na tumatawag sa iyo ay ordinaryong tao lang, ano? Kumbaga ay pwedeng i-ignore, ay hindi mo agad sasagutin yun, ano? Either papatayin mo yung telepono or sasabihin mo na wait lang, may ginagawa pa ako. Pero pagka nakita mo na yung presidente ang tumatawag sa iyo or yung iyong boss or mahalagang tao ang tumatawag, 'di ba? Bibitawan mo lahat ng iyong ginagawa at sasagutin mo siya. In fact, i-clear mo talaga yung boses mo, no, pagagandahin mo para maging maayos ang iyong pag-uusap. Mga kapatid, ngayon pong gabi, sa puntong ito, ang Panginoong Hesukristo ang tumawag dito po sa mga mangingisda na ito. At ang boses ng Panginoon, ano, sa kanilang pandinig ay iba sa lahat ng mga narinig nila na tumawag sa kanila. Makita natin because it's coming from the Lord, it is coming from the King of Kings, no, and the Lord of Lords. It is authoritative, it is powerful. Kaya walang nagawa itong apat na ito na naunang mga apostol kundi pakinggan at sumunod. Di po ba? At sa gabing ito mga kapatid, the Lord is still calling, no? God is using His word, no? His circumstances, other godly people to tell us what to do and not to do. Kailangan lamang maging sensitive po tayo sa boses ng Panginoon sapagkat maraming boses tayo po na naririnig. Maraming humaharang, ano? Maraming mga ingay na tayo ay pinapakinggan na kung kahit hindi natin marinig ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 27, "My sheep listen to my voice, I know them and they follow me." Okay? My sheep listen to my voice. So mga kapatid, ngayong gabi, kung tayo po ay tunay na tupa ng Panginoon, no po, pag narinig natin ang kanyang boses, pag narinig natin ang kanyang tawag, tayo po ay susunod. Sapagkat yan po ang sabi ng Panginoon dito. At yan din po ang isa sa mga characteristics ng sheep. No? Ang kilalang nilang boses ay yung kanilang pastol. So sa gabing ito, as you listen to the call, you need to know the source. No? Sino ba ang tumatawag sa atin? Sana sa biyaya ng Panginoon, marinig natin ang boses ng Panginoon at tayo po ay tumugon. Hindi lamang po the source of the call, but the specification of the call. No? Makikita po natin sino yung kanyang mga tinawag. No? Ang Panginoon, kung inyo pong mapapansin, no, pag tumawag siya, it is specific. Hindi laging general. No? Lalo na pagka meron siyang ipapagawa. No? Meron siyang special assignment. He always calls specific people, no? Naalala niyo po si Abraham, no, nung tinawag siya ng Panginoon, no, gagawin siyang isang malaking bansa. Nabasa din po natin ang pagtawag ng Panginoon kay Moses, no, na siya po ay magiging leader ng Israel na mag-aalis sa kanila sa Egypt at magdadala sa Promised Land. Nabasa rin po natin si Samuel, si Gideon, si David, at marami pa pong iba. Basta't merong special na ipapagawa ang Panginoon, the Lord calls specific people. At mga kapatid, meron pong special na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung kaya't nararanasan po natin itong mga kaguluhan na ito sa ating pong kapaligiran, kung bakit nangyayari na ang mga tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. Meron siyang gustong ipagawa sa atin. And I believe this evening, ang bawat isa po sa atin ay tinatawag niya to follow Him. No? Alamin kung ano ang mga dapat nating gawin para makapaghanda sa muling pagbabalik. Alamin kung paano maibabahagi ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Ano po? Tinawag niya specifically si Pedro, si Andrew, si John, at si James sa tagpong ito. At marahil ngayon pong gabi, tinatawag na kayo ng Panginoon to show you His will and to ask you to do His will. Nawa mga kapatid, wag nating baliwalain. Let us not ignore
God's call because He is calling us. So yun po ang una na dapat nating gawin para tayo ay makasunod sa Panginoong Hesukristo. We need to listen to the call. Ang pangalawa, we need to learn the commission. No? We need to learn the commission. Alamin natin ano ba yung iniuutos ng Panginoon. Ang sabi niya dito, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Pansinin niyo yung salitang, I will make you. Okay? Gagawin ko kayo. Hindi niya sinabi na, come follow me and I will inform you how to be fishers of men. No? Hindi information ang ibibigay ng Panginoon sa apat na ito, kundi the Lord will transform them from fishermen to fishers of men. Okay? So ang una na makikita natin dito, for us to learn the commission, we need to know the process of the master. No? The process of the master. No? Ano yung proseso? Being disciple of the Lord, being follower of the Lord is a process. No? Hindi po ito overnight. Hindi yung ngayon gusto mong maging tagasunod ni Kristo, bukas no, ng umaga, master mo na alam mo na kung ano at kung paano sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, I will make you fishers of men. May isang sculptor no, na nabuhay noon pong later part ng 1400s na ang pangalan niya po ay Michelangelo. No po? At ito pong artist na ito ay sikat sa maraming mga statue na kanyang ginawa. Ang isa sa mga ginawa niya ay yung angels. No? At according sa kwento, meron pong isang bato no, or poste na ito po ay pangit. Ano? Hindi maganda ang itsura. At maraming mga artist ang nag-reject dito. Pero itong si Michelangelo, no, napansin ng mga tao na tinititigan niya itong poste na ito, no, itong marble na ito. At may nagtanong sa kanya, why are you staring at that marble? At ang sagot niya, I saw angels inside this marble and I have to carve it to make them free. Okay? So ganun ang kanyang ang kanyang nakikita, no? Hindi ito maganda itong marble na ito, na-reject na ng ibang mga artist, pero meron siyang nakikita na something na maganda inside that marble na sinagaan niya talaga, no? 3 years niya na inukit at makikita po natin na after ng gabi at araw niya na pagtatrabaho, after the sweat and blood na kanyang ininvest dito, ay nakita natin itong famous na sculpture ni Michelangelo na angels. At sa gabing ito mga kapatid, ganun din po ang nakita ng Panginoon dito sa mga fisherman na ito. No? Hindi lang niya pinili itong mga ito dahil sa amoy mga isda sila, o amoy araw or amoy dagat. Kundi itong mga ito ay gagawin niya ng mga apostol. Gagawin niya ng mga fishers of men. But it will take time. At salamat sa pasensya, sa tiyaga ng Panginoon sapagkat yung 3 years na yun na pagsasama nila, makikita natin yung mga inconsistencies ng mga fisherman na ito. But the Lord did not give up. At ganun din po ang Panginoon sa atin. Salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, naririnig natin ang salita ng Diyos ng malaya. Walang pumipigil po sa atin. Salamat sa Diyos na sa kabila ng maraming beses tayong sumusuway sa Kanya, tayo pa rin ay nagigising sa umaga, tayo pa rin po ay nakakatulog, tayo pa rin po ay nakakakain, tayo pa rin po ay nakakarating sa mga dapat nating puntahan. Yan po ay dahil sa tiyaga, sa pasensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Because the Lord will create something in us. Ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Napaka-comforting po ng talatang ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, being confident of this. Sigurado ako dito, na ganito ang gagawin ng Panginoon sa atin. Siya na gumawa ng mabuti sa atin ay hindi titigil hanggat hindi niya ma-accomplish yung purpose niya sa buhay po natin. Pagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Pagpapasensyahan tayo ng Panginoon. That's the process of the Master. Ganyan ang pagtuturo, ganyan ang paraan ng Panginoon ng pag-transform sa atin. At ang Panginoon ay hindi
magi-give up, no? Salamat sa Diyos dahil napakabuti niya, napakamaawain niya, napakamapagpatawad niya. And that's what He saw to these 4 people, no? At naniniwala ako na yan din po ang nakikita niya sa ating lahat, no? God is working in our lives, no? We are a work in progress, ika nga. Okay? Nawa katulad ng marble na yon, no? Hindi nag-resist yung marble, no? Hindi nagreklamo yung marble, hindi tinuruan ng marble si Michelangelo kung anong dapat niyang gawin. Hinayaan niya itong master na ukitin siya sa naaayon sa gusto niya at magpapaganda sa kanya. Okay? So ganun din po tayo. Let us allow the Lord to transform us sa gusto niya para sa atin. And I'm sure lahat ng plano ng Diyos ay makakabuti, magbibigay ng kaayusan po sa bawat isa sa atin. Kaya hayaan po natin ang Panginoon na kumilos sa buhay po natin. Okay? Ang pangalawa na kailangan po nating matutunan sa commission, hindi lamang the process of the master, but second, the purpose of the mission. Ano yung dahilan? Bakit tayo pinoporma ng Panginoon na ganito? Ang sabi po dito, kung babalikan natin, I will make you fishers of men. No? From fishermen to fishers of men. Okay? So makita po natin dito na kung ano man ang kinalalagyan po natin ngayon, ano man ang ating ginagawa, ano man ang estado ng buhay natin, hindi po yan aksidente. May purpose ang Panginoon. Si Peter, si Andrew, si John at si James, hindi aksidente na sila ay naging fishermen, no? Hindi aksidente na hindi sila nakapag-aral sa mga universidad, sapagkat yun nga po ang kaugalian noon, pagka mahirap ang pamilya, hanggang secondary lamang ang education at ang kanilang magiging trabaho ay kung ano ang trabaho ng kanilang tatay. At sa puntong ito, ang mga parents ng 4 na ito ay fishermen. Kaya sila ay fishermen. Pero, kaya nasabi ko kanina, hindi aksidente na yun ang kanilang naging buhay. Sapagkat inihanda sila sa Panginoon for a greater mission, for a greater purpose. Ngayong gabi mga kapatid, hindi aksidente. Kung nasaan ka ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, kung anong sitwasyon mo ngayon, dinala ka dyan ng Panginoon for a greater, for a higher purpose. At dito, ano ang purpose ng Panginoon dito sa mga fishermen na ito? So that they will become fishers of men. Ang ibig pong sabihin, sila po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Sila po ay magbabahagi ng magandang balita upang ang mga tao na naliligaw ng landas, upang ang mga tao na papuntang impyerno, sila ay manumbalik sa Panginoon. Sila po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, kilalanin nila ang Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas. At yan po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ngayong gabi, buhat po sa mensaheng ito at bilang tugon sa mga nangyayaring kaguluhan sa atin pong kapaligiran. Gusto ng Panginoon na bago siya bumalik, bago ma-experience natin ang end times, lahat ng mga tao ay binigyan ng pagkakataon na magsisi, binigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Panginoon. And God is calling us. God is commissioning us for this purpose. Kaya kung nasaan ka man, ano man ginagawa mo, hindi kanya tinatawag para gumawa ng ibang bagay. Katulad po ng mga naunang apostol ng mga ito, hindi sila ginawang fisherman, upang pagka sila tinawag ng Panginoon, magiging farmers sila, or magiging carpenters sila. Sinadya ng Panginoon na sila maging fisherman at ginamit ng Panginoon yung term na maiintindihan nila para sa pagsunod nila sa Panginoon, ma-realize nila na may higher purpose yung kanilang ginagawa. At this time nga, hindi mga isda ang kanilang huhulihin, kundi mga tao. Huhulihan nila pabalik sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, ang paalala lang sa bawat isa, hindi natin kailangan mag-quit sa atin pong mga trabaho para makapaglingkod sa Panginoon. Gamitin natin kung ano man ang status natin ngayon, kung ano man ang posisyon natin ngayon para ibahagi ang kanyang salita. So yun po ang pangalawa na aksyon na dapat nating gawin para sumunod sa Panginoon. Ang una, we need to listen to the call. Secondly, we need to learn the commission. At ang pangatlo, we need to let go of the comfort. We need to let go of the comfort. Ito po ang pinakamahirap na aksyon. At dito po tayo nahihirapan. Pero mapansin po natin, ito pong
apat na unang tinawag ng Panginoon, kung ano ang kanilang naging tugon sa paanyaya ng Panginoon. No? Pagkatapos nilang marinig, pagkatapos nilang matutunan kung ano ang gagawin sa kanila ng Panginoon, ano ang una nilang ginawa, makikita po natin dito the immediate response. No? Pansinin niyo yung word the immediate, yung kanilang mabilis na pagtugon, yung kanilang agad na pagtugon. Ang sabi dito, ang sabi sa 19 and 20, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once, they left their nets and followed him. Then dito sa verse 23, "And immediately they left the boat and their father and followed him." Okay? So makita po natin dito, ano, bagamat hindi pa sila well trained, no? Bagamat hindi pa sila ganun karunong, no? Bagamat marahil hindi pa nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng fishers of men, but because they listened to the Lord and they learned it, they let go of their comfort. They immediately responded to God's call, to God's invitation. At mga kapatid, ganito dapat ang ating pagtugon sa tawag ng Panginoon. Bagamat yung ibang mga Bible characters, nakita natin that they hesitated, some of them asked signs, no? Kumbaga sinigurado nila, pero itong mga ito, itong mga fishermen, they obeyed, they followed immediately, at once. Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 119 verse 60, "I will hasten and not delay to obey your commands." Okay? Ito po ang attitude ni Haring David pagdating sa salita ng Panginoon. Magmamadali ako, hindi ko na papatagalin, no? Hindi na ako magdadahilan, hindi na ako mag-aalibay, hindi na ako magbibigay ng kahit anumang excuses to obey the Lord, to follow the Lord. Mga kapatid, nawa yan din po ang maging attitude natin. Once na marinig natin ang salita ng Panginoon, once na matutunan natin ang kanyang iniuutos sa atin na dapat nating gawin. Sa panahong ito, mga kapatid, sa panahon ng kaguluhan, no? Sa panahon na parang hindi natin alam ang ating gagawin, pakinggan natin, pag-aralan natin, at sundin natin ang Panginoon. Let us let go of our comfort. Let us not delay. Let us hasten to follow the commands of God. Kumusta po mga kapatid ang ating pagsunod sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, no? Nagpapadalawang isip sa atin? Ano yung mga bagay, mga kapatid, na hindi natin mabitawan, no? Ano po yung mga bagay na nagiging dahilan bakit natin ini-ignore ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Sana gayahin po natin ito pong tugon ng mga fisherman na ito. At once, immediately, they follow the Lord. Okay? So yun po ang una na makikita natin dito sa let go of their comfort, no? They immediately responded. And then ang pangalawa, the importance of the kingdom. Makikita po natin dito the importance of the kingdom. Makikita po natin kung alin ang mahalaga sa mga disciples na ito na magiging apostles later on, no? Kung titingnan po natin dito sa verse 20, at once they left their nets and followed him. And then sa verse 23, and immediately they left the boat and their father and followed him. Okay? So, sa isang fisherman, ano po, ang identity nila ay nasa net, nasa boat, at nasa kanilang tatay. Ano po? Sapagkat yung tatay ang pinaka-teacher nila, mentor nila. Yung net at saka yung boat, ito yung kanilang source of income. So to let them go ay talagang napakahirap. Pero tingnan po natin, no? Ano ba yung pinagpalit nila? Ano ba yung binitawan nila? Bagamat ang net ang source of livelihood nila, bagamat yung tatay na si CBD, yun ang source of protection nila, pero sino ang kanilang ipinalit dito sa nilet nila? Ang Panginoon. Di ba? Yung kanilang mga pinanghahawakan, those are temporary comforts only. Those are temporary security. Pero ang kanilang sinundan, ang kanilang ipinagpalit sa mga temporary comforts na ito ay ang Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords, the source of everything. Kaya nga si Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 8, ito ang kanyang naging
desisyon. Ang sabi niya, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. At dito po, bago niya binention itong verse na ito, itong verse 8, sinabi niya muna lahat ng kanyang mga accomplishments, no? Yung kanyang mga credentials. At makikita natin, pag binasa natin yung kanyang mga credentials, makikita po natin na talagang ito si Apostol Pablo ay dapat parangalan, no? At nakakapanghinayang kung ile-let go niyang lahat yun. Pero ganun ang ginawa niya, no? Talagang binitawan niya lahat yun because for him, the most important is the King in his life, and that is no other than the Lord. No? To know Him, to experience what He experienced. No? At para sa Kanya, walang kapantay yun. No? Walang kapalit yun. Walang temporary things ang pwedeng makatapat sa eternal things na magkakaroon po tayo through following the Lord. Kaya ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, memorize na po nating lahat ito. Pero nawa ito ay laging magpapaalala po sa atin kung nag-i-struggle tayong sumunod sa Panginoon dahil sa meron tayong mga bagay na hindi mabitawan. Ang sabi po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay? Lahat ng pinapangambahan nating mawala, no? Or hindi na bumalik, or pinapangambahan natin na baka tayo ay malugi, pagka inuna natin ang Panginoon sa buhay natin, lahat ng yon ipoprovide ng Panginoon. And I'm sure maraming beses na na-experience po natin yan. Every time na inuuna natin ang Panginoon, the Lord provides, the Lord protects, and the Lord satisfies. Di po ba? So mga kapatid, ngayon pong gabi, may nakita tayong tatlong actions para masunod natin ang Panginoon, para maging handa tayo sa kanyang muling pagbabalik, para magawa natin kung anong dapat natin gawin pagka nakita na natin itong mga tanda na kanyang pagbabalik, itong wars, rumors of wars, earthquakes, famines, deceptions, no? At yan po ay hindi na natin ikakaila. Nararanasan na po nating lahat ito. Maraming mga Bible scholars ngayon, maraming mga pastor ngayon, no? Maraming mga nag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon na ang nagsasabi na anytime the Lord Jesus can come, anytime. Ang tanong, nagawa mo na ba yung mga pinapagawa sa iyo sa kanyang muling pagpabalik? As I've said, hindi natin mapapigilan itong mga kaguluhang ito. Wala na tayong magagawa dyan. Pero meron tayong kailangang gawin. Let us share the gospel, the good news of hope, no? The good news of salvation to other people. Kaya mga kapatid, this evening, what are the things that hinder us to listen, to hear God's call? What are the things that we need to learn about His commission? And what are those things that we need to let go para maibahagi po natin ang salita ng Diyos, para masunod natin immediately at once ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Tunay po na hindi na namin maiiwasan, hindi na namin mapapasinungalingan na malapit nang dumating ang Panginoong Kristo dahil po sa mga nangyayari sa amin pong kapaligiran. Nawa Panginoon, maramdaman na namin yung sense of urgency na dapat po namin gawin na yung inyo pong ipinapagawa sa amin. Yung kaya namin gawin, Panginoon. At ito po ay magbahagi ng inyong salita. Ngayong gabi, tinuruan mo kami ng panibagong paraan, ng panibagong level ng pagbabahagi. Ang una, come and see, ngayon po ay come and follow. Tulungan mo kami, Lord, na pakinggan ang inyong tawag, pag-aralan ang inyong utos, at amin pong bitawan yung mga nagbibigay sa amin ng comfort na siyang nagiging dahilan na hirapan kami sumunod sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, nawa maging handa kami sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.